magsasalita na ako ngayon kasi, di ba everyone knows na ako noon ang number 1 na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ako ngayon kasi, di ba everyone knows na ako noon ang number 1 na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay, ng mga nasa politiko, kung sino-sino ang mga yon, talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako, para lang maiba yung utak ko, para lang bumalitad at sasanib kay Duterte. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera. Natural, sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to, kung ano yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas, lahat ng mga masasama mai-stop ko, lahat ng mga magkakaroon tayo ng curfew, lahat ng mga kaya kong gawin in 3 to 6 months, kaya kong gawin ng sandali lang. Palagay nyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos, binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Tama. Agree. Secondly, Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na, galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka, hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic, wala kang sariling control sa trapiko. Pinatay ka. Ngayon, dahil sa nakita ka, nandun ka pa sa lansangan, nandun ka pa sa labas, bigla ka brinatatat. Ano ang may paglalaban mo? Ano? Sabihin mo naman, na powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kaya niyang i-control kahit No. Putang ina! Sino bang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga putang inang mga militar! Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sinong mga inosenteng mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulelat, hindi tayo mga militar. Gusto nyo ba na maging biktima kayo? Ikaw o ang pamilya mo na wala kang kasalanan, brinatatat ka dahil lang sa law at batas ng punyetang Duterte na to! Ano? Tama. Putang ina! Pinatay ang tatay ko! Yan din. Dahil walang hustisya noon. Sinabi nila na curfew hour. Sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad dahil bumabaliktad nga ang tatay ko noon. Instead na pumapanig doon sa KBL, bumabaliktad siya, pumupunta siya doon sa panig ni Cory. Ngayon nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko, brinatatat na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko. Anong nagawa ko? Asaan ang hustisya dahil by the time nandoon ang putang inang martial law? Alalahanin nyo. What is enough? Martial law is enough. Pero ang magiging kahinatnan natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, putang ina yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast. More than how many times na martial law, it will be punyetang impyerno ang buhay natin. Yan ba ang gusto nyo? Putang ina nyo.
Mag-isip kayo ngayon. Good. Good morning. Hindi pala good morning. Diyos ko, nagbuwisit ako kay Mystica. Kalain mong pagkagising, bunga nga ng babaeng adik yung naririnig mo. Kala ko naman kung anong malaking trending na nangyayari sa'yo ko, yung Mystica. Kapal naman ang mukha mo, Diyos ko. Isip-isip ka naman. Ano nagsasabi mo na curfew na ganyan, tapos biglang babarilin pag tatat. Kung tatang, excuse me, palibasa kasi, ikaw kasi yung taong walang oras sa pag-uwi. Kaya natatakot ka sa mga ganyan, no? Mabagal ka kasi umuwi kasi ba naman kung galing ka kung saan, i-split ka na nag-i-split, matagal ka talagang makakarating sa inyo. Kaya ka natatakot sa curfew. Sabi mong bratatat na ganyan. Hindi naman basta-basta siguro mamamaril isang lugar, ang isang tao, kung halimbawa, Diyos ko, nakakaloka ka. Mag-spread ka na lang ng scandal mo, kung saan-saan ka kinakaladkad. Palibhasa kasi wala ka ng career. Yung panahon mo kasi dati, pwede pa yun. Yung mga tao ngayon, mas may alam na. Alam na kung sino. Sabi mo mga martial na ganyan na mas worst na ganyan. Diyos ko. Kung naumi mo ay nagluspad lang ka. Parang wala kang tulog. Naiintindihan mo yung walang nagluspad, Mystica? Namumutla na yung pagmumukha mo. Parang ka ng baliw. Diyos ko, hindi ka tulog. Nakakalok. Kung makapagsalita ka, alam mo. Ay, naku, Diyos ko. Alam mo kung dapat mong gawin, Mystica. No? Kung ano man yan nasa trip mo, sa'yo na lang. Magsama kayo ng mga backup mong nasa likod. Mga itsura ng mga taong hindi yata natutulog. Palipasa. Hindi mo yung araw kong kulyeta. Che! Ikaw ang putang ina. Ikaw ang true meaning na puta. Che!